At si First Lieutenant Ronnie Liang, also from the Philippine Army. Magandang tanghali mga sir at welcome dito sa Bagong Pilipinas ngayon. Magandang tanghali, Joshua, Asequeng, and Yusek Aboy. Muli ako po si Colonel Ronaldo Mateo, ang Director ng Personnel Management Center, Philippine Army. Kasama ko po ngayon si First Lieutenant Ronnie Liang. He is one of my officers in the Recruitment Division of the Personnel Management Center. Okay. Thank you very much, Asequeng, for inviting us here in your program. Okay, Para naman kay First Lieutenant Ronnie Liang. Sir, ano po ang nag-udyok sa inyo na sumali sa Philippine Army at ano po yung may papayo ninyo sa mga gusto ring sumali sa inyong hukbo? Magandang tanghali po. No? Ang nag-udyok sa akin para mag-join bilang miyembro ng Philippine Army, unang-una yung gusto nating maglingkod sa ating bayan and magamit itong God's given talent, skills, and influence to give glory to God and to serve our people. And masarap pag nakakatulong at nakakapaglingkod tayo sa ating bayan at walang inaasahang anumang kapalit. kay Lieutenant Liang ulit, ano? So, ikaw dati ka talagang matagal ka ng reservist ng Philippine Army, no? So, nakaka-inspire ka ng maraming mga lalaki, hindi ng mga kabataan, no? Nakaka-inspire ka. So, ano ba yung ibig sabihin pag sinabing reserve o reservist at paano yung nagiging papel o responsibilidad ng isang reservist, lalo na kung hindi naman talaga yun yung talagang karera mo. Katulad mo na isa kang singer, so gusto mo nang pumasok, dati kang reservist, pero ngayon ano ka na, regular ka na sa Philippine Army. Opo, to answer the question about sa pagiging isang reservist, ito po yung force multiplier at saka sa panahon po ng kalamidad, rebellion, at kung sakali magkaroon man tayo ng digmaan, nandyan po ang ating mga membro ng Laang Kawal ng Pilipinas o mga reservist. Kagaya po ng mga nakaraan, kita naman po ninyo, nag-duty po tayo noong panahon pa ng COVID at pag may mga bagyo, marami pong mga nagvo-volunteer, mga reservist na tumutugon sa tawag ng tungkulin. At to answer the question naman, na pagiging isang artista, ngayon, isa ng aktibong sundalo, gusto kong magpasalamat sa Hukbong Katihan ng Pilipinas, sa Philippine Army, sa kanilang generosity sa pagtanggap po sa akin, and for allowing me na makapag-practice pa rin ang aking profession sa pagkanta, sa pagpapalipad, pagiging isang piloto, at maging while I'm doing my duty bilang isang sundalo. Kayo po bilang reservist na nasa active duty na ngayon, ano yung, at the same time, kayo po ay nasa entertainment industry pa rin, ano po yung pinakamahalagang aral na natutunan ninyo sa military training na nagagamit ninyo sa inyong personal at professional life? Unang-una po ang pagiging isang membro ng Philippine Army, pagiging isang reservist and now active, isa pong humbling and life-changing experience. Di naman lingid sa ating kaalaman ng pag-artista. Ikaw yung pinaglilingkuran, but ngayon iba. Ikaw naman yung naglilingkod sa ating bayan. And sa pagiging isang sundalo, dito ko po natutunan yung definition ng service. Service is placing the interests of others first before your own without expecting anything in return. And maraming salamat talaga sa Philippine Army sa pagtanggap ninyo sa akin. And masarap talaga na makapaglingkod sa bayan and nakaka-addict talaga. Lalo na pag yung pinaglilingkuran natin nakangiti, tapos kakantahan mo pa ng sa iyong ngiti, ako'y nahuhumaling. Thank you. Pagka ganyan yung kaopisina mo, kasama mo sa force, syempre, gusto mo na rin sumali. It's over, mga gano'n. Pero dahil dyan, First Lieutenant Liang, gusto namin makakuha ng tip. Ako, si Joshua, si Asequeng, bilang isang entertainer at isang actor, paano mo binabalanse yung role mo with the entertainment industry and being a reservist? Time management, Yusek. Actually talaga, sabi nga nila, pag daw masaya ka at gusto mo yung ginagawa mo, wala. Parang ine-enjoy mo na lang talaga. And masarap talaga pag find a job that you really love the most and you will never work for the rest of your life, ang sabi nga. Okay. Ito, Lieutenant Liang, magandang sa iyo manggaling to kasi iba sinasabi na reservist lang naman yan, hindi sundalo. Pero
from your perspective, gaano kahalaga ang papel ng mga reservists sa nakita ninyong kabuoang misyon ng Philippine Army? Well, sa aking from the time na nag-sign up pa ako since 2019 hanggang ngayon po bilang miyembro ng Hukbong Katihan ng Pilipinas, nakita ko po yung kahalagahan ng reservists kasi yung pong ating mga regular na sundalo, nakabantay sila doon sa bundok, nasa field sila. Pero nung nag-duty ako ng COVID-19, kami po talagang mga reservist or miyembro ng Langkawal ng Pilipinas yung talagang nakadeploy sa checkpoint, nagpapak ng relief goods. Pag may mga bagyo, tumutulong kami sa relief operation, sa rescue, handang magbuwis ng buhay din para sa ating bayan. And maraming salamat sa lahat ng mga miyembro ng Langkawal ng Pilipinas, sa mga reservists din, of course, sa lahat ng ating mga aktibong men and women in uniform, sa inyong paglilingkod sa ating bayan, sa inyong pong pagtugon sa tawag ng tungkulin. Mabuhay po kayong lahat. At muna naman po kay Lieutenant Liang, mensahe niyo po sa ating mga kabataan Pilipino na maaaring sa ngayon ay nagdadalawang isip pa kung papasok sa Reserve Force o maglilingkod sa ating sandatahang lakas. If I may quote Dr. Jose Rizal, sabi nga, ang kabataan, no, ang pag-asa ng bayan. Pero kung pwede kong i-edit ng konti, ang kabataan na may takot sa Diyos, ang kabataan na mayroong puso sa paglilingkod sa ating bayan, ang pag-asa ng ating bansa. And sa mga kababayan natin na nais mapabilang o bahagi ng Hukbong Katihan ng Pilipinas, let us use this God's given talent and skills, no, to give glory to God and to serve our country. Bisitahin lang po ninyo ang aming website, jointhearmy.ph, at ang iba pang mga social media platforms namin, Facebook at Instagram. Wala pong tutulong sa Pilipino, kundi kapwa Pilipino din. Thank you. Alright, maraming salamat po sa inyong oras. Personal Management Center Director Colonel Ronaldo Mateo ng Philippine Army at kay First Lieutenant Ronnie Liang. Maraming salamat po sa inyong oras, mga sir. Thank you. Salamat po.